Kasi dahil doon sa katalinuhan, lalabas ang ating katalinuhan na binigay ng Diyos. Oh. Kung dyan lang tayo sa katalinuhan, sa libro Biblia, ang daan natin para sa katotohanan, wala. Kasi, di ba, sinasabi namin na malakas ang loob namin na magsasabi na ang libro Biblia ay copyright kasinungalingan, kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi naaayon sa Kanya yung libro Biblia. O ginaya natin, o anong nangyayari sa atin ngayon? O di ba naghihirap tayo, may namamatay. Pag namatay naman ang tao, sasabi, "Oh Diyos ko, bakit binabayaan mo ang anak ko? Bakit meron pa namang mas masasamadan? Bakit ang anak ko pa? Bakit ako pa? Ako pa nagkasakit? O bakit? Kasalanan naman ng Diyos? Nung nagpunta ka, nagtrabaho ka, pinatrabaho mo ang katawan mo ng todo-todo at kumita ka ng pera. At ngayon, marami ka ng pera at nagkasakit ka. At halos hindi ka na makagulapay sa sakit mo. Ang Diyos ba nabigay sa iyo ng trabaho, ng sakit? Hindi tayo din, mga kapatid. Kung ayaw naman ng Diyos ng trabaho tayo, ng todo para kumita ng pera eh. Kasi noong unang panahon pa lang, nung wala na si Ama Adan siya sa piling natin, ayun na, tinuruan na tayo na gumawa na ang mga matatalinong tao na sinaunang mga kapatid natin noon ng libro Biblia. Ayun naman, ginaya-gaya na lang din natin dahil sa talino ng mga tao o tayo naman, nautong tayo. Dahil sa yan ay binayaran mo, o naniwala ka naman, hindi mo inunawa kung tama ba yung mga yun sa libro Biblia, mga sinasabi na ang Diyos daw ay manghumpong, ang Diyos pumapatay, lahat ng makasalanan pinapatay niya. O siyempre, isipin natin mabuti yung mga kapatid, kasi hindi po kinasabi yan, totoo sabi, banal tayo. Paano naging banal? Holy Bible, banal. Banal ang sinasabi, pumapatay. Banal ba yun? Ang banal, mga kapatid, santo at santa. Walang kasalanan. Dapat puro banal lang, oy. Yung mga sinabi, mga magaganda, mabubuti lang. Buklatin mo ang puro mga ugali, puro mga, ang Diyos dyan, pumapatay. Yung mga makasalanan, ang puot ng Diyos yan, mga bagyo na yan, puot ng Diyos yan, galit ng Diyos yan, ika ng dyan sa libro Biblia, sinusundan nyo din yung mga pastor din, puot ng Diyos yan, babawi ang Diyos, babawiin niya yung buhay nyo. Napakasama naman ng Diyos, sabi dyan, sabi ng lahat ng religyoso, God is love, mahal tayo ng Diyos. Parang tayo mahal ng Diyos kung papatayin o nagbibigay ng kapahamakan? Hindi po magkakapit. Dahil ang Diyos po mga kapatid, siya po ay liwanag, pag-ibig at buhay. Liwanag siya dahil kaya na siya ay liwanag kasi para yung talino natin, maunawaan natin sino at ano ang Diyos. Ano ang Diyos? Ang Diyos mga kapatid ay liwanag. Sino ang Diyos? Yun na, si Ama Adan. Personal na. O bakit at nagkaroon ng Ama Adan? Kasi gusto ng Diyos na may magdayaw sa kanya, sumamba sa kanya, may tumawag sa kanyang Ama. Pero ano ginagawa natin ngayon? Ibang Diyos ang Diyos natin. Jesus Christ, Jehovah, sino pa man dyan. O, iisa lang ang pangalan ng makapangyarihang Diyos na katawang tao, siya po si Ama Adan. Yan lang, siya po ang susi ng lahat ng kahirapan para sa buhay na walang hanggan natin lahat mga kapatid natin. Ayaw, kahit na gusto nyo, kahit Diyos po mahal kita, pero in Jesus name, kamo naman, hindi mo mahal ang Diyos kasi hindi mo kinula. Pero kung kilalanin mo, alamin mo, suriin mo ang katotohanan sa pamamagitan nitong katuro itong mga kapatid, yun, matatanggap ng Diyos o ni Ama Adan ang pagmamahal mo kasi mismo God Almighty ng katawang at tao, Adan na ang pinupuri o sinasamba o sinasambit natin. Hindi yung ibang pangalan. Yung po at si Ina Eva, mga kapatid. O, diba? Ang sarap lang pakiramdam kung magkakasama tayo, magkaisa tayo. Sabi ng lahat na kung lagi, merong awit na magkaisa. Hindi lang tayo magkaisa sa pera, sa pagtagumpay natin, pagkamit ng pera, kundi magkaisa tayo na kilalanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya pong pinagbulan natin na si Ama Adan. Na si Ama Adan na pinagkasala ng lahat ng mga tao, lahat tayo pinagkasala natin sa lahat kasi hindi natin nakilala dahil lang sa libro Biblia na yan. Dahil sa libro Biblia na nakasulat na pinaniwalaan natin na nakasulat lang sa isang papel na
naggawa-gawa lamang ng mga tao matatalino upang kumita ng pera, di ba? Kung hindi ka naman bibili ng magagandang ibibigla, hindi ka naman magkakaroon ng ganyan. Kasi ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Ang Diyos ng makapangyarihan, mga kapatid. Hindi siya magsasalita kasi makapangyarihan siya. Ngunit, makakapagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng personal niya na si Ama Adan na inaiwan natin lahat. O, nasaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung sinabi mo mahal mo ang Diyos at hindi mo mahal si Ina Eva at Ama Adan, walang silbi yan, mga kapatid, kasi dahil haka-haka mo lang yan o pag-ibig na huwad. Kasi mahal mo ang Diyos pero iba naman ang sinasabi mo. Hindi mo rin makita, ayaw mong tanggapin. Mahirap bang tanggapin, O God Almighty, Ama namin na nasa langit? O, tumitingala tayo. Ano ba yung langit na alam natin langit? Diba? Yan, tumitingala tayo sa taas. Wala namang ibang andyan sa taas na laging nag-display sa atin araw-araw. Yan ang liwanag. Ayaw natin tanggapin. Kung wala namang liwanag, o, namumroblema naman tayo sa kung paano natin palalakihin ang mga tanim natin. Ibibigat ang mga sampay natin. O yan, siya po yung God Almighty, ayaw natin tanggapin. Mas tanggapin pa natin, tinatanggap pa natin yung si Jesus, Jehovah, o ano yung Biblia na yan na walang buhay, na hindi naman yan ang nagbigay sa atin ng buhay. O diba? Gawain natin mabuti yung mga kapatid. Intindihin natin mabuti ang mga tinanggap natin dyan sa Biblia. Kasi naligaw tayo sa maling landas. O, kung noon ka man, kasi 2016 pa na lamang ang katotohanan na ang tunay na Diyos na nagkatawang tao, naging tao si Ama Adan. Pero ito katuwaan ko ng mother nila Franklin, mula ka na Magna Pinero at Inang Conchit, tapos na lang buhay at ito na lupa. 1960s pa nga kapatid, o, binuin mo, 2016 ka nga, binigay nila ang katotohanan. Sinabi, tinuro nila ang katotohanan. Pero walang magkapaliwanagan. Dito lang ang mga ganyan sa tinuro sa liyan. Walang kasama na binigyan sa biyala. Dahil sa mga kapatid na nagpusige na nuri ang lahat ng mga pinaliwanag ng mga Tinaro at Naipagkita. Na ako ang katuwagin sa Diyos na ginamit ko pa Adan. Hindi na kapatid, o ba? Mahirap ba sa gabi? Lugo sa atin o makita at hindi makita, buwanat. Hindi makita, ito kung buhay natin. Kapag wala ang buhay natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Na ito yung buhay natin na bawat mga sa atin. Eh, hindi tayo mabuhay mga kapatid, hindi tayo maging mayaman, hindi tayo maging mayaman. Hindi tayo nagkamit ng maraming pera dahil sa pagod mo at pagtsaga niya sa pagtatrabaho. Hindi naman gusto ng Diyos na na magtrabaho tayo. Tayo mismo ang nagkagusto sa pagtatrabaho. Kagaya mo, o diba? Dahil sa sobrang trabaho ko, o gano'n. Ang katawan ang magsasakripisyo. Saka mo lang may isip yan pagka ay sakit ka na. O, diba? Ayaw nga rin na mapagod tayo. Gusto niya yung kilalanin natin siya, alamin natin siya, tanggapin, o, magsambay tayo, pareho. O, kung noon pa sana, noon pa sana tayo na hindi muna tayo magtrabaho, magkamit ng pera, at inalam natin na si Ama Adan at Ina Eva na hindi pala sila nagkasala, eh di noon pa na. Yung nabuhay tayo kasi 1975 ako ipinanganak. Pero sa bakit, wala pa akong luwang 7 years old, 8 years old. Hanggang sa nagkabuang na rin ako ng grade 4. Kasi 12 years old. Parang medyo nauunawaan ko. Pero dahil na walang nagpapaliwanag ng kapaliwanagan, pinagsasama, walang bahala ko na lang. Kaya nag-aral na lang ako. Pagkatapos nag-aral ng high school, at wala ng pera, o nagtrabaho kasi alam ko naman na yung katotohanan ako. Pero hindi pa pala mga
graduate ka pa, at ilan pa ang narawag-break mo na kurso, kung hindi mo kilala ang Diyos, walang silbi ang mga kapatid. Dahil ang buhay natin ay walang silbi kung hindi natin kilala ang Diyos. Ngayon, kilala na natin ang Diyos, o ito naman kasi matagal na panahon yung libro Biblia, nakilala na natin yan na andito na kami na sumasalungat yan, hindi kami natatakot na isang bulat, isang bit sa inyo, o ibang tayo, o ibang tugtong naturuan mo ko. Kasi alam namin na kami ang tama. O, ayaw mo ba ng buhay walang hanggan, na wala nang magtatrabaho, wala nang magpapakapagod, wala nang umiiyak, wala nang makikiamok sa ibang lugar para iwanan lang ang mga anak na maliliit. O, ayaw nyo, buhay na walang hanggan, kung kasiyahan na lang na magsamba sa dakilang Diyos, si Ama Adan at Ina Eva na nagbigay sa atin ng buhay, na pinagmula ng ating buhay at katawan. O gusto ko yun mga kapatid, kasi syempre, wala pa nung 18 years old ako, hanggang ngayon, 49 years old na ako, mag-50 na ako. Hirap pa rin. Sabi ko, hirap pa rin. Diyos ko, gusto ko ba yun? Ang hirap ako, magtrabaho para magpakahirap, para kumita ng pera, para kumain na. Kasi, nagugutom tayo mga kapatid. Kasi hindi natin kilala ang Diyos. Kasi kung kilala natin ang Diyos, makapangyarihan sa lahat si Ama Adan, wala nang buto, kasi wala nang buto mga kapatid noon. Nung nandito masabihin natin si Ama Adan at ibig sabihin, si Ama Adan at Ina Eva ang susi ng lahat na wala nang magkagutom, wala nang magtatrabaho. O, kaya gusto ko Ama Adan, parang nagbuo orasyon niya magpapray. Ama Adan, dumating na kayo. Umuwi na kayo sa piling namin dahil dito naman na kami mga anak mo na nagmamahal sa iyo, tumanggap sa inyo, na wala kayong kasalanan mga anak mo, bago. Umuwi na kayo sa piling namin para hindi naman namin maranasan ang hirap o wala nang mamamatay. O, hinihiling ko ang kapatawanan niya sa mga kapatid natin, pero kayo ayaw nyo pa rin tanggapin. O, mas gusto pa ang magpakahirap sa ibang lugar. Kahit na nag-igera na, ayaw nyo po umalis kasi dahil sa pera. Kaya ang dinidiyos na yung number 1 tao ngayon, dinidiyos nila ang pera. Bakit mo kasi, bakit? Mabubuhay ko ba kung walang pera? Bakit? Pag wala ko ng pera, may mga confidence ako na hindi kumain ng ilang years. Nag-pray lang siya. At siyempre kasi may paniniwala siya sa Diyos. Naniniwala siya na kahit hindi siya kumain, busog ba siya? O, di ba mga kapatid? Napaka-simple pero mahirap. Kasi pag sasabihin nila, o bakit hindi ka nagtatrabaho? Kasi, siyempre, para kung hindi ka nagtatrabaho, walang pagod, walang sakit ng katawan. Kasi pagka na-overdose ka ng trabaho, maraming sakit ng katawan. Sabi ko, 40 ilang years na, 18 years old, minus 50, 32, 31 years na ako nagpapakapagod, na walang kabuluhan. Sabi ko, Diyos ko, patawarin mo ako dahil puro pera na lang, puro labon na lang, puro masasarap na lang iniintindi ko. Yun pala, kailangan pala, ang kilalanin natin, alamin natin, pag-aralan naman natin sa hindi binayaran itong katulakan ko kasi wala namang bayad mga kapatid. Kahit sino, basta gusto mong mag-aral dito sa katulakan ito para makamit natin ang kaligtasan sa kahirapan, sa kamatayan, para sa buhay na walang hanggan at walang hanggang kabinawaan natin lahat. O diba? Masarap sa pakiramdam na minamahal mo ang Diyos. Ang personal niya si Ama Adan at Ina Eva, o gusto mo dumating na sila, dadating na sila sa piling natin para sa ganun, buminhawa na ang ating pakiramdam, buminhawa na ang pamumuhay natin. Pero ano pa rin ang ginagawa nyo? Sige, punta ng church, dyan, o ibang Diyos naman ang tinatawag nyo. Yung hindi nakita, ayaw mo bang tanggapin, ayan, o, God Almighty liwanag. Nagkatawan tao si Ama Adan, hindi si Jesus Christ o Jehovah. Si Ama Adan, walang
Ama at walang ina mga kapatid dahil si Ama Adan, siya po ang personal ng Diyos. O personal ng buhay. Si Ina Eva, personal ng lupa. O bakit wala sila sa piling natin? Kasi walang pagmamahal na nadarama sa atin. Na nadarama nila natin sa kanila. Inayaman natin dahil sa libro Biblia. O ibig sabihin, ang libro Biblia, ang ugat ng lahat ng mga ginagawa natin pagkukulang o pagkakasala sa Diyos. Bakit ka mo? Andyan lahat ng kasamaan. Andyan lahat mga kapatid. Diba? Kaya po mga kapatid, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo. Kung kulang pa sa inyo, andito kami kahit na busy kami sa mga trabaho, basta tatawa kayo sa amin, basta Diyos sa pag-usapan.